Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalupit na kaaway ay hindi mo matatagpuan sa labas, kundi sa loob mismo ng tahanang inaakala mong sayo. Sinasabi nila, may hangganan ang lahat ng pasensya, pero paano kung ang pagdating sa hangganang iyon ay hindi pala isang katapusan, kundi ang tunay na simula ng iyong kapangyarihan? Ang malutong na tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan, ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng Villa Penumbra. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng aranyang gawa sa kristal, nakaupo ang mga pinakamakakapangyarihang pangalan sa mundo ng negosyo. Bawat isa'y may ngiti sa labi, ngunit may kalkulasyon sa mga mata. Nakatayo sa isang sulok, malapit sa kusina, si Amara Valderrama del Tierra. Para siyang isang anino sa sarili niyang tahanan. Ang suot niyang simpleng bestida ay tila sumisigaw ng kaibahan sa mga kumikinang na alahas ng mga bisita. Kaninang umaga lang, ang mga kamay niya mismo ang nag-ayos ng mga bulaklak sa bawat mesa, ang pumili ng bawat sangkap para sa hapunan, at ang tumikim sa sabaw ng paulit-ulit para masigurong perpekto ang lahat. Umaasa siya, kahit sa isang saglit lang, na makarinig ng isang salitang papuri. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang matalim na tingin mula sa kanyang biyenan, si Doña Hespera del Tierra, ang matriarka ng pamilya. Amara, malamig na utos ni Doña Hespera, sapat lang para marinig ng mga katabi niya. Wala na bang alak si Don Ignacio? Ano pang ginagawa mo riyan? Maging kapaki-pakinabang ka naman. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Tumango lang siya, kinuha ang bote ng alak at marahang lumapit sa panauhin. Ngunit bago pa man niya masalina ng kopita, muling nagsalita ang biyenan. Ang boses ay puno ng panunuya. Hayaan niyo na siya, sabi ni Doña Hespera sa kanyang mga bisita, na may kasamang isang mapagkumbabang tawa. Ganyan talaga kapag galing sa wala. Kahit anong gawin mong pagdamit at pag-aayos, lumalabas pa rin ang tunay na kulay. Isang malaking pasasalamat na lamang na kinupkop namin siya. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Amara. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga, naaawa at natatawa. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa, si Kaylan. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang ina, nakayuko, pinaglalaruan ang sariling kubyertos na para bang wala siyang narinig, na para bang ang asawa niya ay hindi unti-unting dinudurog sa harap ng lahat. Sa pagmamadali niyang makalayo, bahagyang sumagi ang kanyang siko sa gilid ng platito ng isang bisita. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pagkakamali. Pero para kay Doña Hespera, iyon ay isang kasalanang mortal. Walang ingat, sigaw ng matanda, kasabay ng mabilis nitong pagtayo. Sa isang iglap, kinuha niya ang mangkok ng mainit na sopas na nasa harap niya, ang mismong sopas na buong puso niyang niluto, at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa ulo ni Amara. Ang init ng sabaw na dumadaloy sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, at sa kanyang leeg ay hindi sikasing sakit ng kahihiyang gumuhit sa buong silid. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng sabaw mula sa kanyang buhok, pababa sa mamahaling alpombra. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim na yon, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabali. Ang mahabang pisis ng kanyang pasensya na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay naputol. Ang utang na loob na palaging sinasabi sa kanya ay biglang naging isang mabigat na kadenang kailangan na niyang wasakin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at itinuon ang mga ito, hindi sa kanyang biyenan, kundi sa kanyang asawa. Nakatingin din si Kaylan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkagulat at awa,
pero walang ginawa. Nakaupo lang siya roon. Isang duwag. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Mahinahon niyang kinuha ang panyong nakasabit sa braso ng isang serbidora at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha. Tumingin siya nang diretso kay Doña Hespera. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Tapos na po ang hapunan. Iyon lang. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa hapagkainan. Bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Hindi niya pinansin ang tawag ni Kaylan, ang mga bulungan ng mga bisita, o ang galit na sigaw ng kanyang biyenan. Sa paglabas niya sa malaking pinto ng Villa Penumbra at pagtapak sa malamig na hangin ng gabi, inilabas niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang pinindot. Habang nagriring ito, tiningnan niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw nito ay mukhang mainit at masaya. Isang perpektong kasinungalingan. Sumagot ang nasa kabilang linya. Nagbago ang kanyang tindig. Nawala ang baluktot na postura ng isang alipin. Ang babaeng nakatayo ngayon, doon ay tuwid, matatag at mapanganib. Ang boses niya nang magsalita ay hindi na ang mahinhing Amara. Ito ay boses ng isang reyna na handa nang bumawi ng kanyang kaharian. "It's AV," sabi niya. Ang bawat salita ay matalas at walang emosyon. "Liquidate all holdings connected to Halcyon Estates. Now." Iniwan ng mga bisita ang Villa Penumbra na may dalang isang kwentong tiyak na pag-uusapan sa kanilang mga bilog sa loob ng maraming linggo. Ngunit para kay Kaylan Del Tierra, ang gabi ay hindi pa tapos. Ang katahimikan na naiwan sa mansyon ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga bulungan kanina. Ang imahe ni Amara, nakatayo roon, basang-basa sa sabaw, na may mga matang walang emosyon, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang gustong sisihin si Amara sa pagpapahiya sa pamilya. Ngunit isang mas malakas na bahagi, ang bahaging alam ang katotohanan, ang sumisigaw na siya ang may kasalanan, ang kanyang pananahimik, ang kanyang kaduwagan. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanilang silid. Sarado ang pinto. Kumatok siya, mahina sa una, pagkatapos ay medyo malakas. "Amara, mahal, pakiusap, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo." Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso sa kanyang mga tainga. "Amara, patawarin mo ako." Bulong niya sa pinto. Ang mga salita ay puno ng pagsisising huli na niyang naramdaman. "Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pakiusap." Ang katahimikan sa kabilang panig ng pinto ay parang isang pader na yelo. Isinandal niya ang kanyang noo sa matigas na kahoy, napapikit at naramdaman ang bigat ng kanyang kahinaan. Ilang oras siyang nanatili roon bago tuluyang sumuko at bumalik sa isang guest room kung saan hinintay niya ang umaga na may pusong gulong-gulo. Hindi niya alam na ang umagang iyon ang magiging simula ng pagguho ng lahat ng kanilang itinayo. Nagising si Kaylan sa sunod-sunod at walang tigil na tunog ng telepono mula sa ibaba. Bumangon siya. Ang ulo ay masakit pa rin at bumaba. Ang eksenang bumungad sa kanya ay purong kaguluhan. Ang kanyang ama, ang dating matatag na si Don Ricardo, ay nakaupo sa isang silya. Maputla ang mukha at nakatingin sa kawalan. Ang kanyang ina, si Doña Hespera, ay naglalakad pabalik-balik. Hawak ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses ay nagagalit at nanginginig. "Ano ang ibig mong sabihin na bumagsak? Paanong nangyari yan? Gumawa ka ng paraan." Sigaw niya sa kausap sa kabilang linya bago ibagsak ang telepono. Ang telebisyon sa sala ay nakabukas sa isang business news channel. Sa ilalim ng screen, isang pulang ticker ang gumagalaw na parang dugo. "Halcyon Estates stocks plummet by 60% at opening bell. Largest investor pullout in recent history." "Anong nangyayari, ma?" tanong ni Kaylan.
Kahit na nagsisimula na siyang matakot sa sagot, hinarap siya ni Doña Hespera, ang mga matay nanlilisik sa galit at pagkalito. May nag-utos ng malawakang pagbebenta ng ating mga shares. Lahat ng ating mga pangunahing mamumuhunan sabay-sabay na umaatras, sinasabotahe tayo. Ilang sandali pa, dumating ang kanilang abogado, si Attorney Sandoval. Ang mukha ay seryoso at gusot. Don Ricardo? Doña Hespera? Bati niya. Walang paligoy-ligoy. May masama akong balita. Ang nagpasimuno ng lahat ng ito ay ang Lumina Group. Lumina Group? Pag-uulit ni Don Ricardo, ang boses ay mahina. Pero sila ang pinakamalaki nating kasosyo. Bakit nila gagawin ito? Hindi ko alam, sagot ng abogado. Pero ang utos ay direktang nanggaling sa kanilang misteryosong presidente. Isang tao na kilala lamang sa pangalang AV. AV. Paulit-ulit na umikot ang mga letrang iyon sa isip ni Kaylan. Isang pangalang makapangyarihan at hindi kilala. Sino ang kaaway na ito na bigla na lang lumitaw mula sa kung saan? At sa gitna ng kanilang pagkalito at takot, isang tunog ang pumukaw sa kanilang lahat. Isang mahinang pagklik ng takong sa marmol na sahig sa itaas. Sabay-sabay silang napatingala sa engrandeng hagdanan. Doon, sa tuktok, nakatayo si Amara. Ngunit hindi ito ang Amara na kilala nila. Wala na ang simpleng bestida. Wala na ang nakayukong ulo. Sa halip, nakasuot siya ng isang itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang bun. Ang kanyang mukha ay may magaang kolorete. Sapat lang para bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata at ang tigas ng kanyang panga. Sa kanyang tabi ay isang itim na maleta. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, bawat hakbang ay may tiwala at awtoridad. Bawat pagklik ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Parang isang martilyo ng hukom na nagpapahayag ng isang hatol. Dumaan siya sa kanilang harapan na parang hindi sila nakikita. Tila sila'y mga kasangkapan na lamang sa isang bahay na hindi na niya pag-aari. Si Doña Hespera ang unang nakabawi ng boses, puno ng galit at pagtataka. Saan ka pupunta, babae? Huminto si Amara sa tapat ng malaking pinto. Hindi siya lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at matatag. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at ganap na estranghero sa pandinig ni Kaylan. Pupunta ako sa opisina ko. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan. Ako si AV. Ang headquarters ng Lumina Group ay ang kabaligtaran ng Villa Penumbra. Kung ang mansyon ay puno ng mga antigong kasangkapan at madilim na kahoy na sumisipsip sa lahat ng liwanag, ang opisina ni Amara ay gawa sa salamin, bakal at puting pader. Bukas, malawak at matalas. Katulad ng babaeng nakaupo ngayon sa gitna nito. Bilang si AV. Si Amara ay tila isang ganap na ibang tao. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Ang bawat salita ay may bigat. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang conference table, pinapalibutan ng kanyang pinakamagagaling na financial analysts at legal team. Ang mga numero at graph na ipinapakita sa malaking screen sa harap niya ay nagsasabi ng isang kwento ng pagkawasak, ang unti-unting pagbagsak ng Halcyon Estates. Status report. Utos ni Amara. Ang boses ay malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ma'am AV, we've successfully triggered a chain reaction, sabi ng isang analyst. Their stock value is in free fall. Major lenders are calling in their loans. In 48 hours, Halcyon will be facing insolvency. Tumango si Amara. Walang-walang ngiti. Walang anumang pahiwatig ng tagumpay. Para sa kanya, ito ay hindi isang laro. Ito ay isang operasyon. Isang pagtanggal ng isang cancer. Ngunit ang kontroladong mundo niya ay biglang nagambala nang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Kaylan. Ang mukha ay gusot. Ang damit ay lukot.
at ang mga mata ay desperado. "Kaylan, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Amara. Ang lamig sa kanyang boses ay hindi nagbago, kahit na isang kirot ang gumuhit sa kanyang puso nang makita ang itsura ng lalaking minsan niyang minahal. "Amara, pakiusap. Itigil mo na 'to," sabi ni Kaylan. Ang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa mesa, hindi pinapansin ang mga nakatinging tauhan ni Amara. "Ano man ang kasalanan namin sa'yo ni Mama, patawarin mo na kami. Pero wag naman ganito. Sinisira mo ang lahat." Tiningnan lamang siya ni Amara. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. "Sinisira," pag-uulit niya. "O nililinis lang ang kalat na matagal nang dapat tinapon? Hindi mo ba naaalala?" Giit ni Kaylan. Ang boses ay tumataas. Ginagamit niya ang huling sandata na alam niyang mayroon siya, ang nakaraan. "Amara, ang pamilya ko ang kumupkop sa'yo noong wala ka ng matakbuhan. May utang na loob ka sa amin. Ito ba ang isusukli mo?" Ang mga salitang yon, utang na loob. Para itong isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Isang pinto na matagal na niyang pinilit na huwag buksan. Bigla, wala na siya sa loob ng malamig na conference room. Bumalik siya sa nakaraan. 15 taon na ang nakalipas. Isang batang babae na nakaupo sa isang bangketa sa labas ng isang nasusunog na construction site. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang tinitingnan ang katawan ng kanyang tatay Gunita na tinatakpan ng puting kumot. Nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap. Pagkatapos ay dumating sila, ang mag-asawang Del Tierra. Lumuhod si Doña Hespera sa harap niya. Ang mga kamay nito ay marahang humaplos sa kanyang buhok. Ang mga salita nito ay malumanay. Ngunit sa pagbabalik tanaw niya ngayon, ang bawat pantig ay may kasamang lason. "Huwag kang mag-alala, munting Amara," sabi nito noon. "Hindi ka namin pababayaan. Sa amin ka natitira. Ang kailangan mo lang gawin ay tumanaw ng utang na loob. Isang maliit na bagay lang yon, hindi ba? Ang utang na loob, iyon ang naging pundasyon ng kanyang buhay sa Villa Penumbra. Bawat pagkaing inihain sa kanya, bawat damit na isinuot niya, bawat librong binasa niya, lahat ay may kasamang paalala ng kanyang utang. Iyon ang kadenang gumapos sa kanya sa loob ng 15 taon, ang parehong kadena na ginagamit ngayon ni Kaylan para hilahin siya pabalik. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang sakit sa kanyang mga alaala ay nagbigay daan sa isang matigas na kalinawan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kaylan. Ang blankong ekspresyon niya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pinaghalong awa at determinasyon. "Ang utang na loob, Kaylan," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit bawat salita ay matalim. Binabayaran, pero hindi habang buhay na pinapasan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay nagpaparamdam ng kapangyarihan. "At sa tingin ko," dagdag niya, "halos pabulong na. Sobra-sobra na ang naibayad kong interes sa lahat ng mga taon na tiniis ko." Walang masabi si Kaylan. Nakita niya sa mga mata ni Amara na wala ng anumang salita ang makakatalo sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng kaya niyang saktan sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Nang walang anumang salita, tumalikod si Kaylan at dahan-dahang lumabas ng silid, iniwan ang isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa kanina. Hindi gumalaw si Amara. Nanatili siyang nakatayo roon. Pinapanood ang pintong isinara ni Kaylan. Ang pagbanggit sa kanyang utang na loob ay hindi nagpahina sa kanya. Sa halip nagtanim ito ng isang bagong binhi sa kanyang isipan. Isang nakakabahalang tanong, bakit nga ba sila naging ganoon kabait sa kanya noon? Lumingon siya sa kanyang executive assistant. Ang lamig ay bumalik sa kanyang boses, ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong layunin. "Ana," tawag niya. "Yes, Ma'am AV?"
Simulan mo ang malalim na pagsisiyasat sa lahat ng proyekto ng Halcyon Estates. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Lalo na yung mga proyekto, 15 taon na ang nakalilipas. Noong taon na namatay ang tatay ko. Gabi na, pero ang ilaw sa pinakatuktok na palapag ng Lumina Tower ay nananatiling bukas. Sa loob ng opisina ni Amara, ang malaking mesa na gawa sa salamin ay napupuno ng mga kahon ng mga lumang dokumento, mga ledger at mga blueprint mula sa Halcyon Estates, mga anino ng isang nakaraang unti-unti niyang binubuhay. Narito, sabi ng kanyang lead investigator, isang lalaking may salamin na nagngangalang David, habang itinuturo ang isang pahina sa isang makapal na ledger. Proyektong San Felipe Bridge, 15 taon na ang nakalipas, ang project supervisor, Gunita Ramos. Lumapit si Amara, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat linya. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang multo na bumangon mula sa papel. Anong meron dito? Tanong niya. Napakaraming hindi tugma, Ma'am AV. Paliwanag ni David. Mga bayad sa mga supplier na hindi naman nag-i-exist. Mga presyo ng materyales na sobrang ipinatong. Milyon-milyong piso ang nawawala. Na-trace namin sa isang shell company na isinara agad matapos makumpleto ang proyekto, kung anuman ang natuklasan ni Mr. Ramos noon. Ito ay malaki at marumi. Habang tinititigan ni Amara ang mga numero, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa kanyang kahihiyan. Ito ay naging isang paghahanap ng hustisya para sa isang taong hindi na maipagtatanggol ang sarili. Ang kanyang tatay Gunita ay isang taong may prinsipyo. Isang taong hindi kailanman papayag sa ganitong uri ng katiwalian. At marahil, iyon ang naging dahilan ng kanyang aksidente. Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng pag-vibrate ng telepono ng kanyang assistant. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay nag-aalala. Ma'am, kailangan niyo pong makita ito. Itinutok nito ang isang tablet sa kanya. Nakaplay dito ang isang eksklusibong panayam sa telebisyon. At sa screen, nakaupo si Doña Hespera. Ang mukha ay puno ng pekeng luha. Ang boses ay basag sa pagiyak. Si Amara, itinuring namin siyang parang tunay na anak, sabi ni Doña Hespera sa reporter, habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Binigay namin ang lahat sa kanya. Isang magandang tahanan, isang magandang buhay, ang apelyido ng aming pamilya. At ito ang isusukli niya sa amin. Isang ahas na pinalaki mo sa iyong tahanan. Pinanood ni Amara ang bawat segundo ng palabas. Pinakinggan niya ang bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig ng babaeng nagpahirap sa kanya. Alam niyang darating ito. Ang pag-atake sa kanyang karakter. Ang pagpipinta sa kanya bilang isang walang utang na loob na halimaw. Nasaktan siya, ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang malamig na galit. Gagamitin ni Doña Hespera ang lahat para protektahan ang kanyang maruming imperyo. Hayaan mo siya, sabi ni Amara sa kanyang mga tauhan na nakatingin din sa screen na may halong galit. Mas malakas ang ingay ng isang lata. Kapag wala itong laman, ipagpatuloy niyo ang trabaho. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-iisa na siya sa kanyang opisina at tinitingnan ang skyline ng syudad, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siya sandali bago ito sagutin. Hello, Amara Valderrama? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na binago ng makina, malalim at nakakakilabot. O dapat ba naming sabihin, AV? Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Masyado ka nang malalim maghukay, patuloy ng boses.
May mga bagay na dapat manatiling nakalibing. Itigil mo na ito habang may pagkakataon ka pa para sa sarili mong kaligtasan. Pagkatapos ay isang click, ibinaba na ang tawag. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kumpirmasyon. Tama siya. Mayroon silang itinatago. Isang bagay na napakadilim na handa silang pumatay para maprotektahan. At sa gitna ng kanyang mga iniisip, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw. Alonsina, ang matandang kasambahay na nagsilbing kanyang yaya at tanging kakampi sa Villa Penumbra. Sinagot niya ito kaagad. Manang Alon, napatawag po kayo? Ayos lang po ba kayo? Ma'am Amara, sagot ng matanda. Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Ayos lang po ako. Pero kayo po, ma'am, may kailangan po kayong malaman. Ano po iyon, Manang? Pero hindi po pwedeng sa telepono. Bulong ni Alonsina. Natatakot po ako, Ma'am Amara. Natatakot po ako para sa inyo. Bago pa man makasagot si Amara, pumasok ang kanyang assistant na si Ana. Ang mukha ay maputla. Manang, tatawag po ako ulit, sabi ni Amara bago ibaba ang tawag at hinarap si Ana. Anong problema? Huminga ng malalim si Ana, tila naghahanda para sa isang masamang balita. Ma'am AV, sinubukan naming kunin ang mga opisyal na dokumento tungkol sa pagkamatay ni Mr. Gunita Ramos. Huminto ito sandali. Ang mga matay nakatingin sa kanya. Ang police report tungkol sa aksidente niya mukhang nawawala sa archives. Ang Villa Penumbra ay naging isang malaking puntod. Ang dating sigla na dulot ng kapangyarihan at yaman ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan na binabasag lamang ng paminsan-minsang sigaw ni Doña Hespera sa kanyang mga abogado sa telepono. Si Don Ricardo naman ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw, palaging nakaupo sa kanyang silya sa library, nakatingin sa kawalan. At si Kylan, nasa gitna ng lahat ng ito, ay parang isang multo na naglalakad sa mga pasilyo ng kanilang gumuguhong kaharian. Ang mga salita ni Amara, sobra-sobra na ang naibayad kong interes, ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang masakit na paalala ng kanyang pagkukulang. Isang hapon, upang takasan ang nakakabinging katahimikan ng bahay, napadpad siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Nagbabaka sakali siyang may makikitang dokumento, kahit anong papel, na maaaring makatulong sa kanila na makapagpapatunay na mali si Amara. Ngunit sa halip, ang kanyang mga mata ay napako sa isang hilera ng mga kahon sa sulok na natatakpan na ng alikabok, mga lumang gamit. Binuksan niya ang isa. Nakita niya ang mga larawan nila ni Amara noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Mga ngiting ng ngayon ay tila kasinungalingan na lamang. Mga sandali ng kaligayahan na hindi niya napahalagahan. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano niya hinayaang tapak-tapakan ng kanyang ina ang babaeng pinakamamahal niya? Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang mas maliit na kahon. Nakaipit dito ang isang lumang papel na nakasulat, "Mga gamit ni Amara." Binuksan niya ito dahil sa kuryosidad. Sa loob, naroon ang mga simpleng bagay. Isang kupas na panyo, isang pares ng sirang tsinelas, isang maliit na manikang gawa sa retaso, at ilang mga libro. Mga labi ng buhay ni Amara bago siya naging isang diletyera. Habang hinahawakan niya ang mga ito, naramdaman niya ang bigat ng buhay na ipinagkait nila sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang nakatuping sobre, medyo naninilaw na. Hindi ito selyado. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Ito ay isang sulat kamay. Pamilyar sa kanya ang sulat. Ito ang sulat ni Gunita Ramos.
Nagsimula siyang magbasa. Ang sulat ay para sa isang kaibigan nitong abogado sa probinsya. Kumparing Jose, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Pasensya na kung biglaan ang sulat kong ito, ngunit kailangan ko ng iyong payo. Mayroon akong natuklasan dito sa proyektong hinahawakan ko sa Halcyon Estates. Isang bagay na hindi ko kayang sikmurain. Ang mga materyales na ginagamit nila, kumpare, ay hindi umaabot sa pamantayan. Pinapalitan nila ang mga dekalidad na semento at bakal ng mga mas mababang uri para makatipid. Mapanganib ito. Ang tulay na itinatayo namin ay maaaring maging isang bitag sa kamatayan para sa daan-daang tao. Sinubukan kong kausapin si Don Ricardo pero tila wala siyang pakialam. Mas mahalaga sa kanya ang tubo. Nag-ipon ako ng mga ebidensya, mga resibo, mga delivery slip. Plano kong isapubliko ang lahat ng ito kung hindi sila makikinig. Ngunit natatakot ako, kumpare. May kakaibang tingin sa akin ang mga tao ni Don Ricardo nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari sa akin. Kung sakali man, pakiusap, ingatan mo ang anak-anakan kong si Amara. Siya na lang ang meron ako sa mundo. Ang iyong kaibigan, Gunita. Ang petsa sa dulo ng sulat ay 2 araw bago ang aksidente sa construction site. Nabitiwan ni Kaylan ang sulat na para siyang napaso. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos, isang aksidente. Iyon ang palaging sinasabi sa kanya. Iyon ang palaging sinasabi sa lahat. Ngunit ang sulat na ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng kasakiman, korupsyon, at posibleng pagpatay. Ang utang na loob na ipinapamukha nila kay Amara. Ang pag-aaruga, ang pag-ampon, lahat ba yon ay isang malaking palabas? Isang paraan para patahimikin ang nag-iisang saksi sa kanilang krimen, ang anak ng taong kanilang pinatahimik? Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tiningnan niya ang sulat na nasa sahig. Ang piraso ng papel na yon ay maaaring maging kaligtasan ng kanyang pamilya kung susunugin niya ito. O maaari itong maging ang tanging paraan para malaman ang katotohanan. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang lihim na mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. At ngayon, kailangan niyang mamili. Itatago ba niya ito para protektahan ang pangalan ng mga Del Tierra, ang pangalan na minana niya? O ibibigay niya ito kay Amara, ang babaeng sinaktan niya, at haharapin ang katotohanang ang buong buhay niya ay itinayo sa pundasyon ng isang karumal-dumal na kasinungalingan? Pumayag si Amara na makipagkita kay Kaylan, ngunit hindi sa kanyang opisina kung saan siya si AV. Hindi rin sa isang pampublikong lugar kung saan maaari silang pag-usapan. Nagkita sila sa isang maliit at walang lamang meeting room sa ground floor ng Lumina Tower, isang lugar na neutral, malamig, at walang anumang alaala. Pagdating ni Kaylan, kitang-kita sa kanyang itsura ang bigat ng mga gabing hindi siya nakatulog. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mga kamay na may hawak na isang naninilaw na sobre ay bahagyang nanginginig. Walang palitan ng anumang bati. Tiningnan lang siya ni Amara. Ang kanyang muka ay kalmado, naghihintay. Amara! Nagsimula si Kaylan, ang kanyang boses ay paos at basag. May nakita ako sa mga lumang gamit sa opisina ni Papa. Dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa lamesang salamin na nasa pagitan nila at itinulak ito palapit sa kanya. Tinitigan ni Amara ang sobre, pagkatapos ay ang mukha ni Kaylan na puno ng halo-halong emosyon, takot, pagsisisi at isang uri ng desperadong paghahanap ng katotohanan. Maingat niyang kinuha ang sulat. Hindi ko alam, Amara. Halos pabulong na sabi ni Kaylan. Manwalang, hindi ko alam. Patawarin mo ako. Binuksan ni Amara ang sulat. Habang ang kanyang mga mata
ay mabilis na binabasa ang bawat salitang nakasulat sa pamilyar na kamay ng kanyang tatay Gunita. Ang maskara ng pagiging si Ave ay unti-unting gumuho. Bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang mga materyales na ginagamit nila, kumpare, ay hindi umaabot sa pamantayan. Sinubukan kong kausapin si Don Ricardo. Natatakot ako, kumpare. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari sa akin. Ang hininga niya ay biglang naging mababaw. Ang malamig na meeting room ay tila uminit, pagkatapos ay biglang lumamig na parang yelo. Ang mga salita sa papel ay nagsimulang lumabo. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang petsa. 2 araw bago siya maulila. Ang mundo ni Amara ay huminto. Bigla, ang ingay ng kanyang paligid ay nawala. Napalitan ito ng isang masayang alaala, isang imahe na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang sakit. Nakikita niya ang kanyang tatay Gunita sa kanilang maliit na bakuran. Tinuturuan siyang magkarpintero. Ang amoy ng kahoy, ang init ng araw, ang magaspang ngunit maalagang mga kamay ng kanyang ama na gumagabay sa kanya. Laging mong tatandaan, Hiraya, sabi nito sa kanya noon, gamit ang palayaw na tanging ito lang ang tumatawag. Ang isang matibay na pundasyon ang pinakamahalaga sa lahat, sa bahay at sa buhay. Ang nangiti nito, ang tawa nito, ang pakiramdam ng kaligtasan. Lahat ng yun ay kinuha sa kanya, hindi ng isang aksidente, kundi ng kasakiman. Isang mainit na likido ang pumatak sa papel. Doon lang niya namalayan na umiiyak na pala siya. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sulat sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Nang itaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Kaylan, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Ang mga ito ay nag-aalab sa isang apoy na kayang tumupok ng isang buong imperyo. Ang utang na loob, ang pagkalinga, ang pasasalamat. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, isang tabing na ginamit upang pagtakpan ang pinakamadilim na krimen. Ang buhay niya sa Villa Penumbra, ang bawat pagtitiis, ang bawat pagpapahiya. Lahat ng yon ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng kanyang ama. Ang pasasalamat na palagi ninyong sinasabi, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, kundi isang bulong na mas matalas pa sa anumang patalim. Ang utang na loob na ipinapasan ninyo sa akin sa loob ng 15 taon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kaylan at sa sandaling iyon, nakita ni Kaylan ang tunay na pagbagsak, hindi ng kanilang kumpanya, kundi ng lahat ng kahulugan sa kanilang buhay. Dugo pala ng tatay ko. Gumuho ang mundo ni Kaylan. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Siya ay anak ng isang mamamatay tao. Ang yaman na kanyang tinatamasa ay nabahira ng dugo at ang babaeng mahal niya ay ang biktima ng lahat ng ito. Hindi na hinintay ni Amara ang kanyang sagot. Tumayo siya, kinuha ang sulat at tumalikod. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay naging banal. Habang naglalakad siya palayo, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang legal team. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-iyak, tanging purong determinasyon na gawa sa bakal. Miguel, sabi niya, change of plans. Forget the financial takeover. We're building a criminal case. Ang pagkatukla sa sulat ni Gunita Ramos ay nagbago sa lahat. Hindi na ito isang simpleng corporate war. Ito na ay isang laro ng mga demonyo at si Amara ay determinado na siya ang mananalo. Sa tulong ng kanyang legal team, sinimulan niyang gamitin ang impormasyon sa sulat bilang isang pang-ipit. Isa-isa nilang tinunton ang mga dating miyembro ng board ng Halcyon Estates noong panahong iyon. Ang ilan ay matanda na, ang ilan ay nagretiro na,
Ngunit ang takot ay isang bagay na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Isang hapon, sa isang tahimik na coffee shop, hinarap ni Amara si Ginoong De Leon, ang dating Chief Financial Officer ng Halcyon. Inilapag ni Amara ang isang kopya ng sulat sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mabilis na tanggi ng matanda. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape ay nagsasabi ng ibang kwento. Ginoong De Leon, sabi ni Amara. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Ang sulat na ito ay nagpapatunay na may alam si Tatay Gunita at namatay siya 2 araw pagkatapos niya itong isulat. Ang kailangan ko lang ay isang testigo na magpapatunay na si Don Ricardo ang nag-utos ng paggamit ng substandard na materyales. Makipagtulungan ka sa akin at sisiguraduhin kong immunity ang mapupunta sa'yo. Kung hindi, kasama ka sa pagbagsak nila. Ang matanda ay namutla. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot para kay Amara. Alam niyang malapit na siyang makakuha ng isang basag sa pader ng kasinungalingan na itinayo ng mga Del Tierra. Ngunit habang si Amara ay kumikilos sa dilim, si Doña Hespera naman ay kumikilos sa liwanag, gamit ang pinakamakapangyarihang sandata nito, ang opinyon ng publiko. Sa Villa Penumbra, naramdaman ni Doña Hespera na ang pader ay papalapit sa kanila. Ang pagiging desperado ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kalupitan na hindi pa nakikita ni Kaylan. Nakita niya ang kanyang ina, nakausap ang isang pribadong investigador. Ang boses nito ay malamig at walang awa. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, utos ni Doña Hespera. Halongkatin mo ang buong pagkatao ng babaeng yan, ang kanyang mga magulang, ang kanyang pinanggalingan. Lahat tayo ay may itinatagong dumi. Hanapin mo ang sa kanya. At hindi nagtagal, natagpuan nila ito. O sa halip, gumawa sila ng isa. Isang umaga, nagising si Amara sa isang bagong bagyo sa media. Ang headline sa bawat online news portal at pahayagan ay sumisigaw. Ang madilim na lihim ni AV, ama ni Amara Valderrama, sangkot sa isang malaking kaso ng estafa. Ang artikulo ay puno ng mga kalahating katotohanan at purong kasinungalingan. Sinasabi rito na ang tunay na ama ni Amara ay isang kilalang manloloko na tumakas sa batas at iniwan siya dahil sa kahihiyan. Ipinapahiwatig ng kwento na ang mansanas ay hindi nahuhulog malayo sa puno, na si Amara ay may dugong masama at ang kanyang pag-atake sa Halcyon ay hindi dahil sa hustisya, kundi dahil sa likas na kasakiman. Habang binabasa ni Amara ang mga salita, naramdaman niya ang isang sakit na mas malalim pa kaysa sa kahihiyang idinulot ng sabaw. Ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman naging issue. Si Tatay Gunita, ang nag-iisang ama, nakilala niya. Ang pagdungis sa alaala ng mga taong hindi na niya nakilala para lang sirain siya ay isang napakababang uri ng pag-atake. Sa kabilang banda, si Kaylan ay nasa bahay. Pinapanood ang kanyang ina na may bagong sigla. Ang balita ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Nakikita mo na, Kaylan, sabi ni Doña Hespera sa anak, ang boses ay puno ng tagumpay. Iyan ang tunay na kulay ng asawa mo, isang manloloko, tulad ng kanyang ama. Hindi siya biktima rito. Siya ang manggaganso. Sinisira niya tayo dahil iyon ang nasa dugo niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason na unti-unting pumapasok sa isip ni Kaylan. Siya ay nalilito. Ang sulat na ibinigay niya kay Amara ay nagpapahiwatig ng kasalanan ng kanyang ama. Ngunit ang bagong ebidensya na ito, kaya ba talagang gawin ni Amara ang lahat ng ito dahil lang sa paghihiganti? Ang pag-ibig niya para kay Amara ay nakikipaglaban sa buong buhay na katapatan niya sa kanyang ina. At sa labanang iyon, ang takot at pagkalito ang nagsimulang manalo.
Nang gabing iyon, kahit alam niyang mali, kahit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na huwag, kinuha ni Kaylan ang kanyang telepono at tinawagan si Amara. Amara, totoo ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng galit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Sa kanya ba o sa kanyang ina? Ang alin, Kaylan? Sagot ni Amara. Ang boses ay pagod. Ang tungkol sa tatay mo. Ang lahat ng ito. Ginagawa mo ba ito dahil isa kang sinungaling? Dahil gusto mo lang makuha ang pera namin? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. At nang magsalita si Amara, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagod. Tanging isang malamig na bigat. Naniwala ka sa kanya. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Isang hatol. At sa halip na ipagtanggol ang sarili, sinabi ni Kaylan ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Amara. Mga salitang ipinabaon sa kanya ng kanyang ina. Halimaw ka. Sinisira mo kami dahil sa kasinungalingan mo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag, nanginginig. Hindi sigurado kung ang bigat na nararamdaman niya ay dahil sa galit o sa matinding pagsisisi. Ang tunog ng pagbagsak ng telepono mula sa kabilang linya ay mas malakas pa kaysa sa isang pagsabog. Halimaw ka. Sinisira mo kami dahil sa kasinungalingan mo. Ang mga salita ni Kaylan ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina ni Amara. Hindi ito ang galit na sigaw ng isang kaaway. Ito ay ang tinig ng pagkakanulo mula sa taong minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang puso. Ito ang huling suntok. Kung ang pagbuhos ng sabaw ay ang nagsimula ng apoy sa loob niya at ang sulat ng kanyang ama ang nagbigay ng direksyon sa apoy na yon, ang mga salita ni Kaylan ang nagsilbing isang malakas na hangin na halos pumatay sa liyab at iniwan siyang nilalamon ng malamig na usok. Nakatayo lang siya roon, hawak pa rin ang telepono, nakatingin sa salamin na bintana ng kanyang opisina. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mundo ay nagpapatuloy sa kanyang pag-ikot. Walang pakialam sa isang pusong nadudurog sa ika-40 palapag ng isang gusali. Ang lahat ng lakas na kanyang inipon, ang lahat ng determinasyon na kanyang itinayo, ay tila biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakapanglulumong bigat. Napaupo siya sa kanyang silya, ang katawan ay tila nawalan ng buto. Para saan pa ang lahat ng ito? Lumalaban siya para sa katarungan, ngunit ang mundong pinoprotektahan niya ay kinakalaban siya. Ang publiko ay naniniwala sa mga kasinungalingan ni Doña Hespera. Ang mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan ay natatakot magsalita. At si Kaylan, ang lalaking inasahan niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, ay kakampi sa tama, ay pinili ang panig ng kanyang mga berdugo. Nag-iisa siya, ganap na nag-iisa. Tiningnan niya ang isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Ito lang ang tanging personal na bagay sa kanyang malinis na opisina. Isang kupas na litrato nila ng kanyang tatay Gunita, nakangiti habang kumakain ng sorbetes sa parke. Ang mga mata ng kanyang ama sa litrato ay puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanya. Tama po ba itong ginagawa ko, Tay? Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdududa sa unang pagkakataon. Pagod na po ako. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Walang luhang lumabas. Tila pati ang kanyang mga luha ay napagod na rin. Ang nararamdaman niya ay hindi na galit o sakit. Ito ay isang malawak na kawalan. Isang pakiramdam na kahit manalo pa siya sa laban na ito, talo pa rin siya sa huli. Naisip niyang sumuko. Ibenta na lang ang lahat ng shares, lumayo, at magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa, kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan ang pangalang Valderrama at Del Tierra ay walang kahulugan. Sa gitna ng kanyang madilim na pag-iisip, muling umilaw ang screen ng kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang makita niya kung sino ang tumatawag,
Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumilos. Manang Alunsina. Matagal niyang tinitigan ang screen bago niya ito sinagot. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hello, Manang. Mama Mara. Diyos ko, salamat at sumagot kayo. Sabi ni Alunsina. Ang boses ay puno ng pag-aalala at panginginig. Napanood ko po ang balita. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Alam ko po kung sino kayo. Alam ko po ang kabutihan ng puso nyo. Ang simpleng mga salitang yon na puno ng katapatan ay tila isang patak ng tubig sa isang tigang na lupa. Salamat po, Manang, sagot ni Amara. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ma'am Amara, pagpapatuloy ni Alunsina, ang boses ay bumaba na parang isang bulong. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Ang takot ko po ay walang-wala kumpara sa kasalanan ng pananahimik ko. Ma'am, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang lahat. Nakinig si Amara. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang narinig ko noong gabi na namatay si Sir Gonita. Huminto sandali si Alunsina. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang tanging naririnig ni Amara ay ang mabilis na paghinga ng matanda sa kabilang linya. Ang narinig kong sinabi ni Don Ricardo kay Doña Hespera. Ang bawat salita ay dahan-dahan, ngunit may bigat na parang bato, na isa-isang bumabagsak sa katahimikan ng gabi at handa ng durugin ang huling pundasyon ng mga kasinungalingan ng pamilyang Del Tierra. Pinili ni Amara ang isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang sulok ng syudad para sa kanilang pagkikita. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga at sa mga anino ng Lumina Tower at Villa Penumbra. Pagdating ni Alunsina, ang matandang kasambahay ay balot sa isang alampay. Ang kanyang mga mata ay ligalig, palaging tumitingin sa paligid na para bang may sumusunod sa kanya. Salamat po sa pagpunta, Manang, mahinahong sabi ni Amara habang inaabutan ito ng isang basong tubig. Ligtas po kayo rito. Huminga ng malalim si Alunsina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baso. Pasensya na po, Ma'am Amara. 15 taon ko po itong kinimkim. Ang takot na baka kung anong gawin nila sa pamilya ko sa probinsya kapag nagsalita ako. Naiintindihan ko po, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Ang lahat ng pagod at pagdududa na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang matinding focus. Alam niyang ang sasabihin ng matanda ay kritikal. Nagsimulang magkwento si Alunsina at habang nagsasalita siya, ang kapihan ay tila naglaho. Dinala siya ng kanyang mga salita pabalik sa gabing iyon. 15 taon na ang nakalipas. Gabi na po noon nang umuwi si Don Ricardo. Bulong ni Alunsina, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, na para bang muli niyang pinapanood ang eksena. Kakaiba po ang itsura niya. Puno ng putik ang kanyang sapatos at amoy alak. Nag-aabang po noon si Doña Hespera sa sala. Naglilinis po ako sa may hagdanan, sa dilim, kaya hindi po nila ako napansin. Ang bawat salita ni Alunsina ay malinaw sa isip ni Amara, na para bang siya mismo ang naroon. Narinig ko pong nagtanong si Donya. Kumusta? Sabi niya. Ang boses po niya ay malamig. Parang hindi nag-aalala, kundi naghihintay ng balita. Huminga muli ng malalim si Alunsina bago sabihin ang mga salitang magbabago sa lahat. At sumagot po si Don Ricardo. Ang sabi niya po, tapos na ang problema. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Amara. Tapos na ang problema. Ang problema, ang kanyang ama. Pero hindi po iyon ang pinakamasaklap, Ma'am Amra. Pagpapatuloy ni Alunsina, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Dahil pagkatapos po noon, may idinugtong si Don Ricardo, isang bagay na hinding-hindi ko po malilimutan habang ako'y nabubuhay.
Tumingin si Alonsina ng diretso sa mga mata ni Amara. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi sa mahabang pananahimik. Ang sabi po niya, ayon sa mungkahi mo, ayon sa mungkahi mo, ayon sa mungkahi mo, ayon sa mungkahi mo. Paulit-ulit na umikot ang tatlong salitang iyon sa isip ni Amara. Bawat pag-ulit ay mas masakit, mas nakakagimbal. Hindi lang alam ni Doña Hespera ang krimen. Hindi lang siya isang kasabwat na tumulong magtago ng katotohanan. Siya ang nag-isip nito. Siya ang nagbigay ng ideya. Siya ang utak sa likod ng pagpatay sa kanyang ama. Ang babaeng nagbuhos ng mainit na sabaw sa kanya. Ang babaeng paulit-ulit na tumawag sa kanyang walang utang na loob. Ang babaeng nagpinta sa kanya bilang isang halimaw sa buong mundo. Ang babaeng iyon ay ang arkitekto ng kanyang pagkaulila. Ang biglaang pagkaunawa ay hindi nagdulot ng galit. Hindi rin ito nagdulot ng pag-iyak. Ito ay nagdulot ng isang nakakakilabot na kalinawan. Lahat ng ginawa ni Doña Hespera sa kanya sa loob ng 15 taon. Ang bawat panlalait, ang bawat pagpapahiya ay hindi lang simpleng pagmamaltrato. Iyon ay isang paraan ng pagpaparusa sa kanya dahil sa kanyang pag-iral. Dahil sa bawat pagtingin sa kanya ni Doña Hespera, naaalala nito ang kanyang kasalanan. Ang pagpapahirap kay Amara ay ang paraan ni Doña Hespera para kumbinsihin ang sarili na siya ang may kontrol, na siya ang biktima at hindi ang salarin. Ang lahat ng pagdududa ni Amara ay naglaho. Ang lahat ng kanyang pagod ay napawi. Ang natira ay isang lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Isang lakas na hindi na nagmumula sa paghihiganti kundi sa isang obligasyon. Isang obligasyon na bigyan ng hustisya ang kanyang ama at tapusin ang lahat ng kasinungalingan. Tumayo si Amara. Ang babaeng halos sumuko na kagabi ay ganap nang nawala. Ang bumalik ay si Avie, ngunit mas matatag, mas matalas, at mas mapanganib. Manangalon, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Salamat po. Salamat po sa inyong tapang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Miguel, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. I-set up mo ang isang emergency board meeting sa Halcyon Estates, pero hindi sa opisina nila. Gawin mo sa Villa Penumbra. Bakit po doon, ma'am? Tanong ng abogado. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Isama mo ang buong pamilyang Del Tierra at ihanda mo ang security. Magkakaroon tayo ng mga bisita mamaya. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kapihan. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Isang hudyat. Oras na para sa huling pagtatanghal. Ang sala ng Villa Penumbra, na dating lugar ng mga marangyang handaan at ng pinakamatinding kahihiyan ni Amara, ay naging isang silid ng paghuhukom. Ang malaking bintana ay nagpapakita ng madilim na kalangitan at ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa mga pangyayari. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang pamilyang Del Tierra. Si Don Ricardo ay nakayuko, isang anino na lamang ng dating makapangyarihang patriarch. Si Kaylan ay nakatayo sa likod niya. Ang muka ay isang maskara ng pagkalito at paparating na takot. At si Doña Hespera, nasa gitna ng lahat, ay nagpapakita pa rin ng isang matigas at mapagmataas na anyo. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay, habang hawak ang isang kopita ng tubig, ay hindi maitatago. Sa kabilang dulo, nakaupo si Amara. Kalmado, tahimik. Ang kanyang presensya ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng pinagsama-samang kapangyarihan ng mga Del Tierra. Salamat sa pagdalo, nagsimula si Amara. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tinawag ko ang pagpupulong na ito bilang major shareholder ng Halcyon Estates, ngunit hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa pera ngayon. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pundasyon. Itinuro niya ang isang malaking screen
na inilagay sa isang tabi. Ang unang lumitaw ay mga dokumento, mga pekeng resibo, mga overpriced na materyales, ang pangalan ng shell company na ginamit para magnakaw ng milyon-milyon mula sa proyektong San Felipe Bridge. Ang Halcyon Estates ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at pagnanakaw, sabi ni Amara habang isa-isang ipinapakita ang mga ebidensya. Mga gawa-gawang paratang, sigaw ni Doña Hespera. Wala kang patunay. Hindi pinansin ni Amara ang kanyang pagsigaw. Nagpatuloy siya sa susunod na slide. Sa screen, lumitaw ang sulat kamay ni Gunita Ramos. Ang pundasyong yan ay diniligan ng dugo. Pagpapatuloy ni Amara, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng personal na sakit. Ito ang sulat ng aking ama, si Gunita Ramos. Isinulat niya ito 2 araw bago siya mamatay. Isang aksidente na nangyari pagkatapos niyang matuklasan ang lahat ng ito. Napatingin si Kaylan sa kanyang ina. Nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa mukha nito. Isang kislap ng takot. Isang aksidente ang nangyari. Giit ni Doña Hespera, ang kanyang boses ay tumataas. Isang trahedya at pagkatapos ng lahat, kami pa ang kumupkop sa'yo. Kinupkop? Mahinang pag-uulit ni Amara na may kasamang isang mapait na ngiti. O siniguradong mananahimik ang anak ng taong pinatahimik ninyo? Wala kang mapapatunayan. Sa pagkakataong yon tumingin si Amara sa malaking pinto ng sala. Sigurado ka ba? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Miguel at sa likod niya, si Alonsina. Nang makita ni Doña Hespera ang matandang kasambahay, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Manang alon, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malumanay na. Maari mo bang sabihin sa amin ang narinig mo noong gabi na namatay ang aking ama? Nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Humakbang si Alonsina. Tumingin siya kay Doña Hespera, pagkatapos ay kay Don Ricardo. Narinig ko po si Don Ricardo. Nagsimula si Alonsina. Ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng panginginig. Sinabi niya po, tapos na ang problema. Isang malakas na, hindi! Ang kumawala sa bibig ni Doña Hespera. Hindi pinansin ni Alonsina. Tumingin siya kay Amara at pagkatapos ay sa buong silid. At pagkatapos po, sinabi niyang muli, ayon sa mungkahi mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Gumuho ang mundo ni Kaylan. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng kanyang iginagalang, ang babaeng kanyang pinaniniwalaan. Ang nakita niya ay hindi isang matriarka, kundi isang kriminal. Ang lahat ng kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang pag-atake, kay Amara. Lahat ay para pagtakpan ang isang karumaldumal na katotohanan. Ang kanyang ina ay isang mamamatay tao. Sinungaling, bayaran ka. Sigaw ni Doña Hespera kay Alonsina. Sinusubukang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Walang maniniwala sa isang hamak na katulong. Ako, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay biglang naging kasing lakas ng isang kulog. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Naniniwala ako sa kanya. At maniniwala rin ang korte. Sa labas, isang tunog ang unti-unting lumalakas, pumapasok sa loob ng mansyon at sinasapawan ng tunog ng ulan. Isang tunog na pamilyar at nakakakilabot para sa mga may kasalanan. Ang sirena ng mga pulis. Hindi. Bulong ni Doña Hespera. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Hindi mo magagawa ito. Lumakad si Amara palapit sa kanya. Hanggang sa sila na lang dalawa ang magkaharap. Wala nang natirang galit sa puso ni Amara. Ang natira na lang ay isang malungkot na pagtatapos. Tiningnan niya ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ito ang kabayaran. Ang pag-aresto kay Doña Hespera del Tierra ay naging pambansang balita.
Ang pagbagsak ng Halcyon Estates ay hindi na lamang isang kwento ng negosyo. Ito ay naging isang kwento ng krimen, kasinungalingan at katarungan. Sa harap ng testimonya ni Alonsina at ng iba pang ebidensya, si Don Ricardo ay umamin din sa kanyang mga kasalanan kapalit ng mas magaan na sentensya. Ang imperyong itinayo sa dugo at panlilinlang ay tuluyan ng gumuho. Makalipas ang ilang linggo, sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod, nakatayo si Amara sa harap ng isang simpleng puntod. Nakaukit dito ang pangalan, Gunito Ramos. Isang ama, isang matapat na manggagawa. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa damuhan. Ang hangin ay mahinahon at ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, wala nang galit. Ang natira na lamang ay isang malalim na kapayapaan. May katarungan na po, Tay, bulong niya. Maari na po kayong magpahinga. Isang anino ang tumakip sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Kaylan. Payat, maputla, at ang mga mata ay puno ng bigat ng kasalanan ng kanyang buong pamilya. Hindi na siya ang mayabang na tagapagmana. Isa na lamang siyang lalaking nawalan ng lahat. Amara, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam ko iyon. Pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa bawat sandali ng aking pananahimik. Tinitigan siya ni Amara. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang duwag na asawa na kanyang kinamuhian. Nakikita niya ngayon ang isang taong nawawala, isang taong naghahanap ng paraan para muling buuin ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ang pagpapatawad, Kaylan, ay isang mahabang proseso, sagot ni Amara. At hindi ko pa kayang ibigay iyon ngayon. Siguro, balang araw, pero hindi ngayon. Tumango si Kaylan, tinatanggap ang bawat salita. Naiintindihan ko. Tumalikod na sana siya para umalis, ngunit pinigilan siya ng boses ni Amara. Ang Halcyon Estates ay wala na, sabi niya. Ngunit mula sa mga abo nito, magtatayo ako ng bago. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Ang bagong kumpanya na tatawagin niyang Sinagtala Builders, isang pangalan na hango sa sinag at tala, simbolo ng liwanag at pag-asa. Isang kumpanyang itatayo sa pundasyon ng katapatan at integridad, ang mga prinsipyong pinahalagahan ng kanyang ama. Ang paghihiganti ay hindi nagpapagaling ng sugat, Kaylan, sabi ni Amara. Ang pagtatayo ng isang bagay na mas mabuti ang tunay na nagpapagaling. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kaylan. Hindi ko maibibigay sa iyo ang kapatawaran, pero maaari kitang bigyan ng 100. 100 para sa pagbabayad sala. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maalikabok na construction site, sa ilalim ng mainit na araw, isang bagong kumpanya ang nagsisimula ng kanilang unang proyekto. Isang pabahay para sa mga pamilyang mababa ang kita. Sa gitna ng mga manggagawa, may isang lalaking tahimik na nagbubuhat ng mga sako ng semento. Ang kanyang muka ay nababalot ng pawis at alikabok. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong uri ng determinasyon. Ito si Kaylan. Hindi na isang Del Tierra. Isa na lamang siyang simpleng manggagawa na araw-araw ay sinusubukang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang site office, pinapanood siya ni Amara Valderrama, ang CEO ng Sinagtala Builders. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng hinaharap para sa kanila. Ang alam niya lang, ang hustisya ay naibigay na. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang pagtatayo ay nagsisimula pa lamang. Tumingin siya sa pagsikat ng araw sa abot-tanaw, isang bagong simula para sa kanya, para sa kumpanya niya, at marahil para sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara at Kaylan, isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat
sa kakayahang maghiganti, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkawasak at magtayo ng isang kinabukasang mas matatag, mas tapat, at puno ng pag-asa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala, kundi tungkol din sa pagpapagaling ng mga sugat na kanilang iniwan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni na Amara, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.